Ang video na ito ay para sa lahat ng gustong maging financially stable at ready sa mga hamon ng buhay. Kaya kung gusto mong matuto ng mga tips, tapusin mo ang video na ito. Unang tip, alamin ang iyong layunin. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ako nag-iipon? Para ba sa emergency fund, pangarap na bahay, negosyo, or para sa retirement? Kapag malinaw ang dahilan mo, mas magiging motivated ka na magtipid at mag-ipon araw-araw. Pwede mong isulat ang mga ito sa isang journal or vision board para lagi mong nakikita at di makalimutan. Pangalawang tip, set smart goals. Dapat specific, measurable, achievable, realistic, at time-bound. Halimbawa, kung gusto mong makaipon ng 100,000 piso ngayong taon, maglaan ka ng 8,333 piso kada buwan. Hati-hatiin mo ito para mas madaling maabot. Kung kailangan, isama mo ito sa iyong daily to-do list para consistent ang progress mo. Pangatlong tip, gawin mong best friend ang budgeting. Gumamit ng 50-30-20 rule. 50% para sa needs, 30% sa wants, at sa savings, 20%. Pwede ka ring gumamit ng apps para mas madali ang tracking. Kung kaya mong bawasan ng wants, mas okay. Tandaan, ang bawat piso na matitipid ay dagdag sa iyong savings. Ika-4 na tip, i-automate ang savings mo. Kung may online banking ka, mag-set up ka ng automatic transfer papunta sa savings account mo. Para bago ka pa makagastos, nakatabi na agad ang para sa ipon. Magandang strategy ito para sa mga taong hirap magtabi ng pera manually. Ika-5 tip, track your expenses. Lagi nating tandaan, hindi mo kayang i-manage ang hindi mo sinusukat. Kaya, importante ang pag-track ng lahat ng gastos mo, maliit man o malaki. Minsan, malaki ang nagiging impact ng konting milk tea, delivery fee, o impulsive shopping. Ang mga ito, kapag pinagsama-sama, ay pwedeng makapagpabigat sa budget mo. Ika-6 na tip, learn to wait. Minsan, kailangan mong pigilan ang sarili mo. Tanungin mo, kailangan ko ba talaga ito? Kung hindi, ilagay mo na lang ang pera sa savings account mo. Subukang maghintay ng ilang araw bago bumili para makita kung kailangan mo pa rin talaga ang item. Ika-7 tip, find additional income. Kung kaya mo, maghanap ka ng extra income. Pwede kang mag-online selling, freelancing, or magbenta ng pre-loved items. Hindi lang savings ang tumataas, kundi pati skills mo. Paano mo magagamit ang oras mo ng mas produktibo? Planuhin ang oras mo para sa side hustle. Ika-8 tip, emergency fund is a must. Huwag nating kalimutan ang importance ng emergency fund. Ang ideal amount nito ay at least 3 hanggang 6 na buwan na monthly expenses. Para kung may biglaan, hindi ka malulugmok sa utang. Unti-untiin mo ang pag-build nito para hindi ka mahirapan. Sunod na tip, reward yourself wisely. Hindi naman pwedeng puro pagtitipid lang. Mga kaibigan, reward yourself pero siguraduhin mong swak sa budget. Small wins deserve small rewards. Halimbawa, maglaan ng isang maliit na porsyento mula sa ipon para sa sarili mo. Pero huwag susobra. Last na tip, stay consistent and motivated. Ang pinakahuling tip ay ang pagiging consistent at motivated. Pwedeng gumamit ng visual aids tulad ng vision board or savings tracker para ma-inspire ka araw-araw. Alalahanin mo ang bakit mo sa bawat hakbang para hindi ka sumuko. Ayan ang 10 tips para sa mas epektibong pag-iipon ngayong taon. Tandaan, ang pag-iipon ay hindi madali pero siguradong worth it. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Kita-kits!